Hey po, welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging mga pahayag ni VP Sara patungkol sa ah, Administrasyong Marcos. Ito pong kanyang mga naging pagbatikos. Unang-una doon sa hindi pagkakaroon ng tamang flood control ng administrasyon at yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nasundan pa po yan ang sinabi niya na yung walang ginagawang aksyon ang Kongreso tungkol doon sa kakulangan ng kapulisan sa Pilipinas at yung magulo at pabagong desisyon o pahayag patungkol doon sa investigasyon daw ng ICC. Kung atin pong matatandaan, nagsalita na rin po si Vice Presidente Sara na ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na ng mga taong walang interes o hindi interesado sa pagsiservisyo sa publiko, kundi doon sa makakuha lang ng kapangyarihan at makapagnakaw ng pundo ng Pilipinas. At nasundan pong muli yan ang sinabi ni VP Sara na ang mga politiko o ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat motivated ng kapangyarihan ng alak, droga at kayamanan. Yan po ay medyo mabigat at talaga pong kung ating tutuusin ay masakit para doon sa mga taong tatamaan, at nakikita naman po natin kung sino yung mga tao na yan. Unang-una, si Risa Hontiveros ay nagpahayag na habang nanunungkulan daw si Presidente Duterte, Vice President Sara Duterte, ang Pilipinas daw ay nanganganib sa muling pagbabalik ng mga Duterte sa pwesto. Kaya po siya nandyan ay para protektahan ang Pilipinas at iwasang makabalik ang mga Duterte. So dyan po natin makikita na maliwanag at sa kanya mismo nanggaling na hindi niya intensyon na magserbisyo sa mamamayang Pilipino. Ang kanya pong intensyon ay harangan o pigilan ang mga Duterte sa pagbabalik sa politika, lalong-lalo na po ang dating Presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. So kaya po kung inyong mapapansin, wala naman po talagang nagagawang maganda si Risa sa bayan, kundi sirain ang sirain yung mga taong may kalalaman sa mga Duterte, kahit pa ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng bayan at nakakatulong sa maraming Pilipino. Nandyan na rin po si Antonio Trillanes na gustong-gusto niyang ipa-impeach si VP Inday kasi daw ang mga sinasabi ni VP Inday Sara ay lahat laban sa gobyerno. Tama po yan. Lahat po ng sinasabi ngayon ni VP Sara ay laban talaga sa katiwaliang ginagawa ng gobyerno. Nandyan po yung mga kongresista sa mababang kapulungan. Ang gusto nila ipitin yung pondo ng Office of the Vice President o kumbaga isiro na lang. So yan pong mga aksyon na ganyan, makikita po natin na talagang sila ay nasaktan, sila ay tinamaan doon sa sinabi ni VP Inday Sara na ang Pilipinas ngayon ay pinatatakbo ng mga politikong hindi tapat sa serbisyo kundi tapat sa pera. So dyan po natin makikita. At isa rin pong nakakapagtaka, sa kabila ng naglalabas ang issue ng pamilya Marcos sa droga, lahat po sila ay tahimik. Lahat po ng mga kongresista ngayon, sa dami ng problema ng bayan, nang lumitaw yung problema doon sa 5,500 na flood control project, sila pong lahat ay tahimik. Sila pong lahat ay hindi nagsasabi na imbestigahan si Marcos o ipatawag kung sino man ang mga taong involved dito. Samantalang sa Kongreso, yun pong ating Senate President na si Chis Escudero, ang panawagan pa kay Inday Sara ay makipagkaisa na lang daw kay Bongbong Marcos at
itaguyod na lang ang Pilipinas. At para bang gusto niyang sabihin, huwag na nating pag-usapan yung nakaraang 5,500 na flood control project at yung pondong nagamit. So yan po ngayon ang klase ng mga politiko sa Pilipinas. Lahat po sila ngayon ay himod puwit sa puwitan ni Marcos at hindi po nila pinapansin yung mga issue ng pagkakaroon ng involvement ni Marcos sa droga. May lumabas na pong mga video. So ang hinihintay po ngayon ng taong bayan ay kumilos ang Kongreso at ang Senado at himukin na sa ilalim sa isang drug test si Bongbong Marcos. Pero para pong sa tingin natin hindi nila gagawin yan kasi sila ang mga nakikinabang din doon sa mga pondong na aprobahan ng Marcos na mailabas at sila rin ay parang kasama sa mga pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon. Isipin nyo na lang po, yung 5,500 control project na sinasabi ni Marcos na natapos na ay ginastusan po yan ng halos mahigit 200 bilyong piso na nang dumaan si Karina ay ipinakita ng lahat sa atin ni Karina na ang lahat ng yan ay di totoo. Ayon po sa naging investigasyon ng Senado, ang mga yan ay tagpi-tagping project lang na ginawa kahit walang mga plano. So ang ibig pong sabihin, hindi talaga yung flood control ang natapos. Ang natapos po talaga at maliwanag ay yung budget na ginamit para dyan. So yung buong budget na ginamit para dyan ay natapos ng ibulsa, nawala na lang ng tuluyan at hindi na po natin muling maibabalik pa. So ang gusto po nila sa ngayon ay muling magkaroon ng panibagong pondo. At yan po yung sinasabi ngayon na mayroon daw tayong 500 million na dolyares na manggagaling sa US na sa katotohanan ay hindi pa po yan na-aproban sa Kongreso ng Amerika. O yan po yung mga senaryo na naging napakasakit sa kanila ng sinasabi ni Inday. Kung inyo pong natatandaan din, sinabi na rin minsan ni Inday na ang Kongreso ay House of Cards. At alam naman po natin ang ibig sabihin niyan na ang isang House of Cards ay nagsasabi ng napakahinang pundasyon. At yan po ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Tingnan nyo po ang nangyayari. Kaunting pitik ni Inday. Hindi nila malaman kung paano ipagtatanggol ang kanilang sarili. Hindi nila malaman kung paano maghuhugas kamay. At imbes na ituwid ang kanilang pagkakamali, ang gusto nila ngayon tanggalin si BP Sara. Isa pa pong nakakatuwa kay BP Sara, tingnan nyo po yung mga lumalabas na survey ngayon. Ang sinasabi nila, bumagsak na raw ang popularidad ni Inday at nawala na ng kumpiyansa yung mga tao. Pero tingnan nyo po, bumaba sa 44% yung trust rating ni Inday. Pero nasaan si Marcos at saka si Romualdez? So bumagsak din sila. At ito pong ganitong senaryo, tingnan nyo po, ang survey na yan ay naganap nitong June hanggang July daw yan. Pagkatapos pong mabisto ng mga tao yung mga kalukuhan ng administrasyon, unang-una na doon sa flood control, pangalawa doon sa walang kwentang pamimigay ng ayuda, doon sa mga pondo ng PhilHealth na gusto nilang kuhanin, sasabihin pa po ba ng mga tao na natutuwa sila sa ginagawa ni Marcos? At tingnan nyo po doon sa ibang survey, hindi nyo nakikita kung nasaan na yung pangalan ni Marcos. Hindi natin malaman kung mayroon pa bang may gusto sa kanya o talagang wala na. So atin pong nakikita ngayon na pati yung media pinipilit nilang imanipula at gumawa ng mga bagay na ayon sa kanila. At kung mapapansin nyo po, halos lahat ng mainstream media sa Pilipinas ay kontrolado na ng administrasyong Marcos. Wala na pong nagbabalita na
may ganitong problema sa flood control, na may ganitong problema dun sa PhilHealth, hindi na po nila yan kinocover. Ang inyo na lang pong makikita, mga litrato ni Marcos na nakalagay lovely photos, at pinakikita na kung paano si Marcos ay nagtatrabaho. Pero yan po ay wala nang kahulugan sa ngayon. Kasi lumalabas po, wala nang naniniwala kay Marcos. At ang mga tao sa paligid natin ay halos hindi na naniniwala sa kanya. At mukhang hindi na siya pinapansin ng mga tao. So isa na lang po ang hindi natin nakikita. Kailangan ng Marcos talagang sumailalim sa isang komprehensibong drug test o hair follicle test at ipakita ito sa publiko. Kasi kung hindi niya gagawin ito, lalala ng lalala yung problema at baka talagang palayasin siya sa Malacanang. At isa pa pong naging issue ngayon yung kay Cathy Binag na sinasabi na hindi lang si Marcos kundi pati yung asawa at 2 anak ay involved sa droga. At hinahamon po sila ni Marcos na ipakita na hindi totoo yung sinasabi ni Cathy Binag. Ang isa pong ginagawa ni Cathy Binag ay kumbinsihin si Lisa Marcos na magdemanda at sabihin na hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Pero po isang napakalaking problema yan sa ngayon. So sa panig naman ni Inday Sara, mukhang lumalakas at talagang hindi na mapipigilan yung kanyang pagiging oposisyon sa gobyernong ito. At talaga pong ipinakikita niya na ang kanyang pangil, ang kanyang mga pagkadisgusto sa problemang Marcos. So bago po tayo magtapos, pasuyo na lang po muna, paki-like and subscribe at paki-comment na rin po sa baba. Anyway, kayo po mga kaibigan, ano pa po ang nakikita nyo ngayong mga rason at dahilan kung bakit nagsasalita si Inday? Isa lang po ang ibig sabihin. Hindi na kaya ng dibdib ni Inday Sara ngayon na sumunod na lang at hayaan ang mga Pilipinong mapunta sa kung saan at mauwi sa kabulukan talaga ang Pilipinas. Ito pong ginagawa ni Inday ngayon ay isang napakapanganib para sa kanyang sarili at sa kanyang buong pamilya. Pero sa kabila po ng lahat, patuloy siyang naninindigan at sinasabi ang mga katiwalian sa gobyerno. So sa mga darating pong araw, maaasahan natin na magkakaroon ng talagang malaking mga issue at magkakaroon talaga ng malaking mga usapin patungkol sa mga ibubulgar pa ni Inday Sara. At dito po natin ngayon masusubok ang katatagan ng gobyernong ito. At kung paano nila sasagupain o kontrahin yung mga sinasabi ni Inday. Ang isa pong masakit, hindi lang si Inday ngayon ang may sinasabing hindi maganda sa Marcos. Kung atin pong matatandaan yung pulburon issue ni Maharlika at itong kay Cathy Binag ay isang napakalaking problemang dapat harapin ng mga Marcos. At maaari po itong magdala sa kanila sa kapahamakan o sa pagkatanggal sa palasyo kung hindi sila gagalaw. At kung hindi naman po talaga sila kikilos para drug test, hindi na po mababago yung paniwala ng mga tao. Kahit po ano ang gawin nila ngayon sa mga social media, na sabihin na hindi totoo yan, na si Marcos ay ganoon, ganito, na napakabuting tao, hindi nyo na po mababago yan. Kasi hindi man aminin ni Marcos, kitang-kita po sa physical niyang gawa, sa physical niyang pananalita at sa mga physical niyang pagsagot doon sa mga tanong kung siya ay aabutan ng mga interview na hindi sinasadya. At kahit nga po doon sa mga planadong interview, doon sa mga scripted na interview, makikita po natin kung ano ang kalagayan ng kanyang kalusugan sa ngayon. At totoo po talaga na si Marcos ay nasa ilalim ng
impluensya ng droga. So yan po ang ating